Sumasagot ka na? Tanggapin mo na lang, sir. Hindi sila ng pagkakataon, tama ka. Hindi ko alam kung paano ako nakakuha ng lakas ng loob na samaan siya ng tingin na ikinagulat na naman niya. Pero inilabas ko ang buntot pagi ko sa hindi ko naman pinlanong paraan. Basta, parang ginawa ko lang yun dahil parang yun ang ramdam kong dapat. Umaatras ang tatlong babae. Nagbubumiglas sila sa mga nakahawak sa kanila na parang gusto nilang lumayo mula sa akin. Bakit kayo natatakot sa akin? Natatakot ba kayo sa hawak ko? Kung ayaw niyo masaktan, lumayas kayo sa katawan niyan! Layas! Tampas ko sa sahig ang buntot pagi. At sa ilang sandali lang, unang lumupaypay ang babaeng maitim at payat. Sumunod ang kaibigan nito at nahuli ang may maiksing buhok. Maraming nagulat sa nangyari at inulan ako ng tanong. Pero imbis na sumagot, tumalikod lang ako at umalis. Tinawag ko si Lolo at dinala sa eskwelahan. Pinapasok rin ito ng ibang guro para tingnan ng tatlong babae. Wala na akong nararamdamang kakaiba sa kanila. Bukod sa naging mahina ang laban nila sa mga hindi nakikita. Mga iha, huwag niyo alisin sa katawan niyo itong goodness na ibibigay ko. Hindi man ito kagandahan pero malaki ang may tutulong ito sa inyo. Maraming salamat po pala, Tay. Buti, nalayasin na maligno na yun yung katawan ng mga estudyante na ito. Naniniwala ka ba sa mga ganon, sir? Hindi ko po alam eh. Kailangan mo maniwala, sir. Oh, mauna na ako. Tyler, pagbilan ko ah. O sige po, Dong. Maraming salamat po. Lumipas ulit ang tatlong araw. Sa loob ng eskwelahan, oras ng hapon noon napansin kong nakalukulan si Grace sa kanyang upuan. Nang sandaling umalis ang guro namin. Nilapitan ko siya at nang hawakan ko siya sa braso. Malamig ang kamay niya. Grasha? Uy, Grasha! Ano nangyari sa'yo? Ewan ko nga eh. Ang sama ng pakiramdam ko. Ano? Malamig yung braso mo, oh. Teka, patingin ako ng leg mo. Hala, malamig ka, Grasha. Dadalhin kita kay Lolo, ha?